Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hi kaagapay! Welcome to our new episode here on In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At Saturday na naman, and this is your ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And happy listening sa lahat ng nakatune in na sa kani-kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man ang gamit nyo, kung kayo ay naka-transistor radio or PM radio, or kaya naman ay car stereo, nasan ka man, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at live talks. At syempre, binabati rin natin at nag-hello rin tayo sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV page at sa ating YouTube channel. Hello po sa inyo at ipadaan nyo na ang inyong mga greetings, ang mga pabati ninyo dyan sa ating comment section. At kung may pagkakataon kaagapay, i-share mo na din ang merienda mo or kaya naman kung anong ginagawa mo ngayon habang ginagawang background ang pakikinig dito sa Dizzy AS. At syempre hindi rin natin kinakalimutan ang mga nakikinig sa atin sa ating streaming through febc.ph at sa ating mobile app na libre nyo pong pwedeng i-download sa Google Play Store or Apple App Store. At yan po ang 702 DZAS mobile app. Kaya kung gusto mo ng tuloy-tuloy na inspiration o kaya naman ay current events, yan, mga balita, at syempre na may halong saya, diba? Good vibes, anytime and anywhere. I-search nyo lang po ang 702 DZAS mobile app sa inyong Apple App Store or kaya naman ay Google Play Store para ma-download nyo po ito ng libre. At ang kinagandahan nito, pwede nyo po ito i-access 24/7 as long as meron po kayong Wi-Fi connection at data. Ayan, para naman kahit hanggang madaling araw, kayo po ay nakakapakinig ng mga programang hatid ng inyong 702 DZAS. At kung first time mo kaagapay na mapadaan or makinig sa ating station, ang DZAS ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines at napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila and some parts of Mimaropa. At sa mga kaagapay natin or listeners, kung ikaw ay first time listener ng In-Betweens and you're wondering bakit nga ba In-Betweens ang title ng ating programa. Well, kasi kaagapay, madalas natin pag-usapan yung pagsisimula o kaya naman yung finish line na. Pero bihira natin pagtuunan ng pansin yung gitna. Hindi ba? Yung in-betweens of our lives. And that space where journey happens. Hindi ba? Where things are yet to unfold. Where prayers are still unanswered. Where dreams are not quite there yet. Diba? Yung wala ka pa doon. And kasi diba, sa totoo naman, most of our life happens in the middle. Kaya dito natin pag-uusapan sa in-betweens, diba? Ang mga ganyang ganap in our life. Kasi itong in-betweens ay space for honest conversations about life, love, faith, career, and all things in between. Dahil nga madalas natin hindi napapag-usapan ang gitna, dito sa In-Betweens will give space to pause and breathe. Kaya saglit muna tayong huminga,
Diba? Hinga-hinga muna tayo. Chill lang kayo kaagapay. And here's a song that might speak to your season right now. Kaya stay with us kaagapay. And you're listening to In Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabwa. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Hello again, kaagapay, at kayo'y nakikinig pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabwa. And welcome to In Betweens, your space for real talk in the middle of real life. And today, we'll journey through a letter. Ayan, meron tayong letter sender, kaagapay. Siyempre, ayan ay mula sa isa sa ating mga listeners. Kaya naman, pakinggan natin ang storya niya. Dear In-Betweens, magandang araw po Ate Absidy. Ako po si Celine, isang estudyante na tulad ng marami nangangarap ng magandang kinabukasan.
Pero sa likod ng mga ngiti at tapang na ipinapakita ko sa araw-araw, meron akong tahimik na laban. Hindi pa man ako nakakapagtapos ng kolehiyo, grabe na yung pag-overthink ko. Parang araw-araw akong hinahabol ng mga tanong na wala pa akong kasagutan. Tulad ng, kapag gumraduate ba ako, makakahanap ba ako agad ng trabaho? Kung makahanap man ako, angkop ba to sa kursong pinili at pinaghirapan ko ng ilang taon? Paano kung hindi? Paano kung mapunta ako sa trabahong malayo sa pangarap ko? Yung trabaho na pinasok ko hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil kailangan ko? Sa daming naghahanap ng trabaho ngayon, saan kaya ako babagsak? At higit sa lahat, yung tanong na, magiging successful kaya ako? Nakakapagod naman mag-isip. Minsan nga gusto ko na lang maging hotdog. Biro lang po. Pero sa totoo lang, nakakabaliw minsan sa dami ng iniintindi. Pero hindi ko rin siya kayang hindi isipin. Kasi hindi lang to basta pangarap. Magiging responsibilidad rin siya. Gusto ko kasing makabawi kay mama. Gusto ko siyang bigyan ng sariling bahay. Gusto ko siyang bigyan ng maraming pera para hindi na siya mahirapang magbayad ng bills. Gusto ko masuklian lahat ng sakripisyo niya para sa amin. Single mom na kasi si mama. May mga kapatid ako sa pangalawa niyang asawa pero naghiwalay sila. Kaya naiwan sa kanya ang dalawa nilang anak. Simula noon, siya na ang sumalo sa lahat ng bahay, bayarin at pagiging tatay. Minsan nga ang hirap eh. Pag-uwi ko galing school, imbis na magpahinga, gumawa ng assignments nakikinig pa ako sa mga rant niya sa bayarin, trabaho at problema. Pero okay lang naman kasi alam ko naman na sa pamamagitan nun, gumagaan yung pakiramdam niya. Kaya ganun na lang ang takot ko na mag-fail. Ate Absidy, ayoko kasing masaktan siya. Ayokong sayangin lahat ng sakripisyo at pagod niya. Pero syempre, di ko naman hinahayaan na puro negative na lang nasa isip ko. Dapat may positive rin. Kasi kapag puro negative lang, baka ma-depress ako. Kaya kahit nahihirapan, pinipilit kong magpatuloy. Kahit walang kasiguraduhan, nilalaban ko pa rin. Mga kaagapay, alam kong hindi lang ako ang may gantong struggle. Marami sa atin ang natatakot mag-fail. Marami rin ang nag-overthink tungkol sa future nila. Ipagdasal natin na mawala ang mga takot at mapalitan ito ng tiwala sa Diyos na may kasamang pagkilos. Ate Absidy, isama niyo po sana kami mga katulad ko sa inyong mga prayers po na sana mawala po ang takot ng bawat isa po sa amin. I-pray niyo po sana kami na bigyan po kami ng strength sa pang-araw-araw at magkaroon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Sa mga katulad ko, nag-overthink tayo minsan, oo, pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Normal lang ang matakot, pero sa bawat pagod at sakripisyo natin ngayon, may kapalit yan na magandang kinabukasan. Kaya kapit lang, magtiwala, manalangin at magpatuloy. Maraming salamat po Ate Absidy. Ayun, Celine, salamat for sharing your story. And I'm sure, hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito, hindi ba? Maraming young adults ngayon ang nag-overthink, ganyan, may mga isipin din na kagaya ng pinagdadaanan mo. Kasi totoo naman, di ba? Ang adulting life is very heavy, di ba? So today, pag-uusapan natin ito. Sa kanyang letter, student siya na may big dreams. Gusto niya makagraduate, makahanap ng magandang trabaho, at higit sa lahat, makabawi sa nanay niya. Pero habang pinapangarap niya yon, hindi niya maiwasan ng overthinking. Ayan, madalas tayong ganyan di ba? Mabilis tayo or talagang hilig natin minsan yan, hobby natin na mag-overthink. At advance tayo mag-isip minsan, di ba kaagapay? Kung paano, kung hindi makahanap ng trabaho agad. Ayan, yan yung nasa letter ni Celine na kung paano kung hindi siya maging successful. Or ang dami niyang tanong, or ang dami rin niyang kinakatakutan. At ang pinakaugat nito, takot siyang mabigo ang nanay niya. Kasi minsan, nakikita niya
yung hirap, gaya ng mga bills, yung stress, at gusto niya maging, alam mo yun, gusto niya maging sagot sa lahat ng yun. And nakaka-relate ka rin ba, kaagapay? Kasi madalas rin tayong ganito, 'di ba? Admit it. Kapag iniisip natin yung future, parang ang dami-daming tanong na walang kasagutan. 'Di ba? Para tayong hinahabol. Parang hinahabol ka ng mga tanong na wala ka namang kontrol sa ngayon. At dahil gusto natin makabawi sa family natin, lalo na syempre sa mga magulang natin na sobra-sobra ang sakripisyo, mas mabigat sa atin yung pressure. 'Di ba? Mas mabigat yung pressure na dinadala natin sa araw-araw. At syempre, minsan, 'di ba, may mga panahon na nakangiti lang tayo, 'di ba? Nakangiti tayo, smile lang, ganyan. Nakikita nila na parang ang saya-saya natin sa labas. Pero deep inside, 'di ba? May takot at kaba na baka hindi natin kayanin. Pero yung story ni Celine, para siyang boses ng marami sa atin, hindi ba? Yung mga silent battles na hindi natin laging sinasabi, pero ramdam natin gabi-gabi. Yung totoo, 'di ba? Minsan hindi lang sarili natin ang iniisip natin, kundi yung mga taong umaasa sa atin sa araw-araw. And honestly, nakaka-relate ako kay Celine. May mga ganun din akong iniisip, or may ganun din akong desire na maging successful, hindi lang para sa sarili kong goals, pero para makabawi ako sa parents ko. Kasi gusto ko silang mabigyan ng buhay na deserve nila. Yung ginhawa ba, 'di ba? Yung ginhawang binigay nila sa akin growing up. Parang gusto ko 'yun iparanas or maibalik man lang sa kanila. Pero kasabay ng desire na 'yon, syempre nandun yung pressure, 'di ba? May pressure din kung paano kung hindi ko magawa, or paano kung hindi ako makabawi. At some point, kailangan natin maging honest sa sarili natin at itanong, ano ba talaga yung kinakatakot kong mabigo? Or natatakot ba akong hindi ko ma-meet yung expectations ng iba? Or natatakot akong i-disappoint ang sarili ko? At higit sa lahat, paano ko ba sinusukat ang success? Ayon ba to sa definition ng mundo kung paano nila tignan ang success? O ayon pa rin ba sa definition ng Diyos? Sa Proverbs 3 verse 5-6, malinaw yung paalala sa atin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Napansin mo, kaagapay, hindi sinabi sa Bible na figure out the whole map or trust in yourself. Ang sinabi, trust in the Lord. 'Di ba? Napakaganda. Trust in the Lord. Sa Kanya ka magtiwala. Madalas kasi, yung overthinking, nanggagaling sa pakiramdam, 'di ba? Na kailangan alam na natin lahat ngayon. Parang kailangan hawak natin lahat ng sagot, or kaya lahat ng plano natin, or lahat ng resulta, outcome. Pero ang totoo, wala talaga tayong control sa lahat ng bagay. Diba? Wala tayong control sa lahat. It is beyond our control. Diba? Beyond our control ang maraming bagay. Pero dito nagiging maganda yung picture kasi ibig sabihin, pwede tayong umasa sa Diyos. Pwede tayong dumepende sa Kanya. Napakaganda, di ba, kaagapay? Isn't that comforting? The God that we serve is not just a God to us, but a loving Father. Our Abba Father. Yung moments na hindi natin kaya, or yung hindi natin alam, or yung feeling natin hindi tayo sapat, dun lumalabas yung strength ng Panginoon. Dun lumalabas yung strength niya. Sabi nga, in our weakness, His strength shines the brightest. At ang totoo, hindi naman requirement ng Diyos na alam natin lahat. Ang hinihingi lang niya ay magtiwala tayo. Kahit isang hakbang lang muna ngayon. Alam ko, ang bigat ng ating pinag-uusapan, pero mabigat man, ang gandang reminder nito
na yung hindi natin kailangan makita lahat ng steps. Basta magtiwala lang tayo kay Lord, one step at a time. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply
the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation. Help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ. What the Lord began, He will complete. So let's move forward in faith together. Ikaw, ano ang pamanang iiwan mo? Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At Kaagapay, patuloy mong i-share ang episode natin or i-share mo na sa friends or family or kaya naman sa loved ones mo na sa tingin mo need nila mapakinggan ang episode na ito. So now, let's pause here muna, Kaagapay. Dahil syempre kanina napag-usapan natin na ang dami nating pinagdadaanan, ang dami nating what ifs, like what if hindi ako makahanap ng work, o kaya what if hindi ako maging successful, or what if ma-disappoint ko yung mga taong mahal ko. Pero minsan, malaking tulong kapag shinif natin yung tanong, what if may gagawin ng Panginoon? What if sa job na ito na hindi mo in-expect, dun ka pala lalago? Or what if sa failures na ito, doon ka matututo ng faith at resilience na kinakailangan mo? Alam mo, Kaagapay, share ko lang din tong personal story ko kung paano ako dinala ng Lord sa kinilalagyan ko today. Nangyari to during college. Time na dapat na graduating ako. Requirement namin sa school yung 300 hours ng internship. So bilang print journalism student, kailangan kong mag-OJT sa newspaper o kaya naman ay magazine. At yun, nahirapan ako maghanap. To be honest, nahirapan ako maghanap kasi either hindi sila sumasagot or puno na sila or may parang limit, yung limitation. Kasi requirement din sa amin na bawal kaming magsama-sama lahat sa isang company. So, kailangan, kumbaga nakaspread out kami. So, late ako nakapag-start ng OJT. Nakakompleto naman ako nung first half ko sa isang newspaper sa Intramuros. Pero, dahil pasukan na that time and may thesis, nagpe-prepare pa kami sa mga comprehensive exam at yon yung awards event namin na parang pinaka-final output ng aming batch, hindi ko na na-squeeze in yung remaining 150 hours na kailangan kong bunuin. So, to make the long story short, hindi ako nakagraduate dahil sa 150 hours na kulang ko. Yun, hindi ako nakagraduate on time. 'Di ba? Sobrang lungkot ko noon, talaga, promise, Kaagapay. Kasi talagang yung lungkot ko noon dumating pa sa point na nag-deactivate pa ako ng Facebook dahil ayoko talagang makipag-connect that time. Talagang gustong-gusto ko mag-disconnect kasi feeling ko, alam mo yun, parang syempre ayaw mo matanong during that time kung ba't ka na delaying graduate? Tapos sasabihin ko like, dahil sa 150 hours kong
hindi natapos na OJT. At ang feeling ko nun, natapos ko naman lahat ng kailangan ko. Pero dahil dun, sa iisang requirement na yun, 'di ba? Nag-iba lahat ng plano ko. 'Di ba? Parang ang laking dagok nun for me. Pero hindi ko alam noon, nagagamitin pala yun ng Panginoon. Yung delay na yun bilang direction sa buhay ko. At alam mo ba, kaagapay, yung remaining 150 hours ko, natapos ko sa FEBC. At yun nga, no, yung day 1 ko noon natatandaan ko, that was November 5, 2018. Nag-OJT ako sa news department. Dati nasa programming at new media ako at sa radyo TV. So, napakalaking blessing nung pinagdaanan ko talaga at kung paano ako dinala ng Lord sa FEBC na kahit na-delay ako ng graduate at parang naramdaman ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko next step. Pero bigla niya na lang ako nilid sa FEBC. At sa FEBC ko rin na-realize na pwede ko palang i-pursue yung ginagawa ko as a career. Noon kasi akala ko parang, gusto ko na lang itong tapusin tong course kong to. Like, pagod na ang taong to. Ganon. Parang ganon na lang yung mindset ko. Parang gusto ko na lang talagang tapusin para makapagtrabaho na ako, makapag-start na ako, kahit wala ako sa field ng media. Pero, God has a better plan. 'Di ba? Yung delay na yon is nag-open ng opportunity or doorway para sa DZAS. Alam mo yun, parang makapasok ako sa DZAS. At talaga naging opportunity siya na hindi ko inaasahan. Kaya kapag may magtatanong ng kwento ko or like kwentong FEBC ko or kwentong kaagapay ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun. Because it's a proof na hindi always linear ang plan ng Diyos sa buhay natin. Pero it's always perfect. Perfect timing. Marami sa atin ang iniisip, kung hindi perfect ang simula ko, baka wala na akong marating. And ako rin, ganun din yung mindset ko noon, na parang, bakit ganito na yung nangyari? Parang na-discarril yung plano. Or yung parang inaasam kong mangyari. Tapos, may iba palang gagawin ang Panginoon sa buhay ko. At nung napagnilayan ko yon, na talagang makikita mo na kahit yung mga unexpected at mabagal na simula, madalas sila yung nagtutulak sa atin papunta sa mas mabuting direction. Ginagamit talaga ng Lord yung mga ganong pagkakataon. At kung may natutunan man ako mula sa na-experience kong yun, natutunan kong hindi sukatan ng halaga ng buhay mo kung perfect yung start mo or mabilis ang success. 'Di ba? May seasons tayo ng delay or kaya naman seasons ng pagkabigo at seasons ng mga doubts, 'di ba? Pero minsan yun pala yung daan kung saan nagpapakita ang Diyos ng bagong opportunity. So let's break the mindset, kaagapay, na kailangan perfect agad ang simula. And remember, God's presence is already your provision. Kaya grabe no, kaagapay, yung mga delay na akala natin dead end na, minsan pala yun mismo yung doorway ng Diyos para sa mas magandang plano niya para sa buhay mo. So habang dinadigest natin itong ating pinag-uusapan, let's take a quick break muna. Kaya magbabalik ang In-Betweens. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. 2 shortwave transmitting sites in Iba and Bocaue bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts.
Lord, ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing nakikinig pa ako sa Dix FA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulano na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pinjinso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community. Lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon First Response Care, The Way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God. Talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel. Everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company, Philippines. Communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all. Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ako, ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At ngayon, Kaagapay, let's move to the challenge. Kanina, pinag-usapan natin yung mga delay at mga what-ifs na minsan nakala natin dead end na, pero ginagamit pala ng Diyos as doorway. And habang nasa gitna pa tayo ng journey, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos si Lord sa'yo, Kaagapay. So this is the challenge for us. Take one surrendered step kahit hindi mo pakita ang buong picture. Napakaganda, no, Kaagapay? At napakagandang reminder din kung estudyante ka, 'di ba? Minsan nakaka-stress. Isipin agad yung buong college life mo or buong career path mo. Pero remember, God is asking you to be faithful today. Today, Kaagapay. So, hindi mo kailangan isipin yung whole picture agad. Kung ano bang patutunguhan nito? Ano bang kailangan kong gawin? Kailangan na ba alam ko na lahat ng sagot sa aking gagawin? Hindi. God is just asking you to be faithful today. Hindi niya hinihingi na masagot mo lahat ng tanong ng future or ng kinabukasan mo. Ang hinihingi lang niya ay gawin mo ng mabuti ang kaya mo ngayong araw. Let's say, pwede natin gawing mas praktikal. Gumawa ka ng 3 bagay. 3 things to finish. Ilista mo sa bawat araw para hindi mo ma-overwhelm yung sarili mo. Sa sobrang dami mong goals, pero syempre, 'di ba, alam mo naman natin, marami tayong gustong gawin.
Na minsan parang feeling natin hindi na kasya yung 24 hours. Pero syempre parang hindi tayo ma-overwhelm. At wag mo i-overwhelm kaagapay ang sarili mo, no? Sa sobrang dami mong gustong gawin or dami mong goals. Ilista mo lang yung 3 things na kailangan mong tapusin. 'Di ba? 3 bagay lang. Halimbawa, mag-review ka ng isang chapter. For students to mag-review ka ng isang chapter or tapusin mo yung isang requirement at mag-pray ka bago matulog. At bago ka magsimula, i-offer mo kay Lord yung list na yon. Kasi minsan, hindi sa dami nang natapos yung basihan, kundi sa pagiging faithful mo sa maliit na hakbang nag-uumpisa ang tunay na success. 'Di ba? At kung ikaw ay working naman, kaagapay, alam ko napakabigat ng responsibility ng ganyan. Minsan pakiramdam mo, 'di ba, na parang lahat nakasalalay sa'yo or lahat nakaasa sa'yo, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Start with what you can give today. Kagaya kanina, 'di ba? Today, ngayong araw, kahit maliit lang kaagapay, hindi kailangang isang bagsak na malaking ambag agad. Minsan, yung tuloy-tuloy at consistent ang mas may effect. O may mas epekto. 'Di ba? Consistency is key. Hindi kailangan sobrang laki agad, as long as nagpapatuloy ka kahit sa maliit na kaparaanan, kahit mabagal, as long as you're consistent, okay 'yun. So, para mas maging practical, kung meron kang sobre or jar para sa mga savings mo, isa para sa bills or isa para sa pang-araw-araw. So, kahit 50 pesos or kaya namang 100 pesos lang ang maitabi mo kada linggo, malaking tulong na yun. Diba in the long run? Minsan kasi minamalit natin yung kahit piso-piso lang na naiipon natin pero hindi natin nare-realize nag-a-accumulate yun. At malaking help yun in the long run. At higit sa lahat, huwag kalimutan maglaan, hindi lang ng pera kundi ng oras para sa family mo. Dahil minsan, mas kailangan nila ng presence mo. At para naman sa mga kaagapay nating overthinkers, yung advance mag-isip at natatakot or ang daming uncertainties para sa kanilang future, yes, I feel you and I am with you na overthinking talaga is real. Minsan nauubos tayo niyan. Ako, aminado ko, isa sa mga bagay na talagang pinipilit kong i-work out. Kasi talagang nakakaubos. Hindi dahil sa bigat ng present, kundi dahil sa bigat ng mga what if ng bukas. Kaya subukan mo i-expose kaagapay yung fears mo, yung mga bagay na kinakatakutan mo, uncertainties mo. Isulat mo sila. Tapos sa tabi ng bawat what if I fail, what if I'm not enough, isulat mo. But God is greater. Napakaganda. Para kasi siyang kinokontra mo Kinokontra mo yung negative thoughts mo na ganito. What if I'm not enough? But God is greater. What if hindi umabot? But God is greater. What if hindi ko ma-achieve? But God is greater. Kasi totoo, may takot, pero mas totoo at mas matibay ang Diyos na hawak ang future mo. So, para mas gawin nating practical, gawin nating habit yung pag-journal. Dati ako, gusto ko rin talaga na nag-journal at meron akong notebook kung saan sinusulat ko talaga yung mga bagay na nangyari today, yung mga ipinagpapasalamat ko, yung parang mga highlights ba. So, tuwing gabi, sinusulat ko yan. At pwede mo rin yung gawin, kaagapay, no? Tuwing gabi, sulat mo yung 3 worries mo. Tapos, katabi nun, ilagay mo yung 3 truths ng Diyos mula sa Bible. Kahit mga ganong kasimpleng ways, pero powerful kasi it shifts your focus from fear to faith. It fixes our eyes on Jesus. Hindi sa circumstance, but sa kung anong gagawin ng Lord pa sa buhay mo. Sabi nga sa Psalm 37 verse 23, "The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him." Kaya para kay Celine, thank you so much for sharing your story at para sa lahat ng kaagapay natin, including me. Maybe you're also afraid of failing or maybe iniisip mo rin ba kung may future ka ba?
rest in the comfort that the Lord holds your story. Hawak ng Lord ang buhay mo, kaagapay. It is at the palm of His hand. Hawak ka niya. At sa bawat in-between na pinagdadaanan mo, God is already building your character, your faith, and your future. So let's pray, kaagapay. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito at sa opportunity na ito na malaya kaming nakakalapit sa inyo. We come before you today with all our questions, all our doubts, at yung mga bit-bit namin, Panginoon, na what ifs. Minsan, Lord, hindi namin maiwasan na mag-overthink. What if hindi kami magtagumpay? Or what if hindi kami makabawi sa mga parents namin? Or kaya naman, what if madisappoint namin yung mga taong mahal namin? Pero salamat, Lord, kasi you remind us na hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo po kami iiwan. Salamat sa bawat delay or sa bawat closed door at sa bawat bigat na nararanasan namin. You are actually redirecting our steps. Thank you for reminding us through your word in Proverbs 3 verse 5-6 na magtiwala sa inyo ng buong puso at hindi manangan sa sarili naming karunungan. Lord, we admit na mahirap kasi gusto namin alam namin lahat ng detalye. Gusto namin hawak namin ang mga plano. Pero we surrender those fears to you, Panginoon, dahil you are in control. We pray sa mga katulad ni Celine or every student na nakakaramdam ng pressure, lalo na sa mga young adults na nagtatrabaho, na pagod na at nag-aalala sa kanilang future. Lord, meet them kung nasan man sila. Meet them where they are. Give them the courage to take just one surrendered step today. Tulungan mo kaming makita na kahit maliit na step, kapag kasama ka, Lord, it's already a progress. And so today, Lord, we choose to trust you. Not because we know the whole story, but because we know that you hold our story. Maraming salamat, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, Amen. Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng 1 hour at syempre nagpapasalamat tayo sa mga sumama at umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero syempre hindi pa natatapos dito ang ating journey, kaagapay, dahil magkakarinigan po ulit tayo next week, same time, same station. Muli, ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.